Patuloy po ang investigasyon kaugnay sa naganap na pamamaril sa NAIA Terminal 3 kahapon. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang head ng Special Investigation Task Group, UPOL, na si Police Senior Superintendent Billy Beltran, Deputy Director for Operations ng Southern Police District. Senior Superintendent Beltran, magandang tanghali po. Si Ruth Cabal po ito ng Balitang Hali Weekend. Ruth, magandang tanghali po at sa inyong tagapakinig magandang tanghali po sa inyo lahat. Sir, kamusta na po yung takbo ng investigasyon nyo? May lead na po ba tayo dun sa mga suspects? Okay, so kanina pong umaga, that was the first time na kaming task group ay nag-meeting. Ito po ay pinapapalooban ng napakaraming ahensya para nga po magtulong-tulong para ma-resolve itong kaso na ito. So nag-review po kami ng mga pangyayari at mga available information. Right now, pwede po namin masabi sa inyo na medyo nag-progress na po ang ating investigation. We do have mga leads doon po sa suspects natin as far as his identity is concerned. Tinitingnan pa po natin yung ibang information na nagtuturo sa iba pang maaaring maging suspect dito sa insidente na ito, and yun po ang pinag-aaralan namin ngayon. Yung motibo rin po is ini-establish namin ngayon, and right now ay tinitingnan po namin ay yung isa ay yung maaaring political rivalry. There are reports sa media na nagsabing this may involve issues, crimes ng tungkol sa illegal drugs. Yung allegation na yun din po ay tinitingnan din po natin. Sir, siguro po medyo isa sa magandang ebidensya na hawak nyo dyan, yung, yung cellphone video na nakita po natin kanina, medyo klaro po ata doon yung mukha ng suspect. Ano pa ho yung ibang hawak nyong mahalagang ebidensya sa ngayon, sir? Okay. Kasama po yun at naghahagila pa rin po kami ng CCTVs. Okay? Right now, wala pa po kaming hawak na CCTVs except yung video nga po yun na maaaring magpakita ng suspect. Yung pong mga ebidensya like yung gun shells, yung empty shells na nakuha sa crime scene, yung mga cellphones, ito po ay subject yan sa forensic examinations. Yung statements ng witnesses, yung po ang binibigyan namin ng mabigat na pansin ngayon, that will tend to prove yung iba pa pong information na nakuha na namin. So nakuha namin po yung mga statements, including statements po ng witnesses, and hopefully sa mga susunod po na araw ma-piece together na namin itong kaso na ito. Sir, tsaka in the past po, ilang beses na rin pong pinagtangkaan yung buhay ni Mayor Talumpa. Ano po? Tingin nyo, may kinalaman yan dun sa ibang groups na nag-attempt noon, at yung ngayon, iisa lang po ba yan or ibang grupo yan? At this moment, hindi ko pa po masabi sa inyo yung tungkol sa bagay na ito. But you are right, ma'am, 2 beses na po, and we are very much interested dun sa cases na yun. We know na may mga cases na naka-file dahil dun sa insidente na yun. Yun po ang nire-review namin ngayon. Kasama na po namin dito yung mga taga-CIDG at ang personnel po doon sa Zamboanga del Sur. Sir, of course, kasama rin po sa investigation nyo yung nangyaring sinasabing baka may pagkukulang po doon sa parte ng security dyan sa NAIA. Sabi kasi ng ilang saksi, naka-police uniform daw yung mga suspect nung pumasok. So, pati po ba yan ay tinitingnan nyo rin, sir? Opo. Hindi na po sakop ng aming task force yun, but alam ko po na ang aming leadership po is very much concerned, although we know na yung mga units po na involved, kasama po ang SPD na nakatuon doon sa outer perimeter, ang ASG naman yung immediate vicinity, at ang airport police ay yung looban, lahat pong itong agencies ay nagtutulungan. Now, because of that incident, mayroon sigurado po mga lapses, at yun po ang pinupunan ngayon, and to ensure the public po talaga na ang ating airports really secure naman po talaga. Sir, nabanggit niyo nga na pinupunan na po yung possible lapses. Ano po yung mga measures na ginagawa natin ngayon? Kasi lalo na panahon po ng Kapaskuhan, marami pong mga biyahero dyan sa ating mga airports, sir. Yes, opo. Unang-una na po ay yung pagdagdag ng tauhan. Okay? Marami na pong idinagdag ang regional headquarters natin sa mga airports at ang paghihigpit. Okay? Kaya mas mahigpit po ngayon sa loob ng ating airports. And ito lang po isa sa mga measures
na ipatutupad dyan po sa mga airports to ensure yung safety po ng the public. Ma'am. Magandang tanghali po, Colonel Beltran. Si Jun Veneracion naman po ito. Yes, Jun. Yung the manner by which yung pagpapaputok niya, nakapagpalit pa po siya ng magazine. Ibig sabihin, napakabilis po ng pagpapakawala niya ng putok, sir? Yes, that is true po. At 17 cartridges ang nakuha dun sa scene. Ibig sabihin, may magazine po. Ibig sabihin, nakapagpalit pa. And ang very unfortunate po nito ay may mga nadamay pa nga pong incident dahil nga po siguro sa bilis ng pamumutok. And what does that speak of yung training nitong suspect na ito? Kaya masasabi po na natin na alam niyang gumamit ng kanyang firearm. Okay? Nakapag-change mag siya at we can assume na talagang meron siyang knowledge to operate his firearm at hindi ito panibago po sa kanya. And would you say, sir, talagang well-planned itong assassination na ito considering the fact na chinempo doon sa area kung saan vulnerable yung grupo dahil wala pang hawak na baril yung kanyang mga bodyguard, sir? Correct, sir. Because of the timing, because of yung unawa niya sa mga circumstances, yung security, knowledge niya sa security procedure, we can assume, sir, na talagang napagplanuhan nila itong bagay na ito. And even prior to departure from Zamboanga, sir, alam na nung grupong itong nasa likod ng pamamaslang na ito kung saan ang tungo, saan ang punta nitong si Mayor? Yes, correct, sir. At yun po talaga ang isa sa teorya namin na pinuprove ngayon. Okay, maraming salamat po, Police Senior salamat Superintendent Billy Beltran, Head ng Special Investigation Task Group UCOL.